Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Okay, ito tayo. Anong totoo dito sa kay Libeste? Kasi sabi nila Congressman Antonio Tinio ng ACT Teachers Party List sa kani Egay Erese ng Liberal Party, mayroon daw mayroon pa raw mga matitinding ebidensyang hawak si Leandro Libeste. Nandun daw sa kanyang Ang problema ngayon dito kay Libeste, umalis na, nagbiyahe na, di ba? Di ba? 168 days yatang mawawala. February 8 to July 26 eh. Umalis na daw nung February 13, sabi ni Congressman Tinio. Iniwan sila sa ere ngayon. Sabi ni Congressman Tinio, ni Representative Tinio ng ACT Teachers Party List, pinakita daw sa kanya ni Libeste yung pagpunta ni Yusek Adrian Bersamin sa bahay ni Libeste. Pinakita daw. Pero yung video daw mismo, kasi ang sinasabi ni Congressman Tinio, mayroong video affidavit si Libeste, ay si Bersamin. Kilala natin si Bersamin, Si dating Yusek Adrian Bersamin, dating undersecretary ng administrasyon ni PBBM. Sinasabi ito yung magma ni PBBM eh. Ito yung binanggit ni Saldico, ito yung binanggit ni Bernardo, ito rin yung binabanggit nila Tinio sa kanila Erese na ito umanong si Yusek Adrian Bersamin. May text messages, palitan ng text messages kay PBBM. Ngayon, dahil delikado itong si Adrian Bersamin, baka daw may mangyari sa kanya, pumunta ngayon kay Libeste. Isiniwalat niya dito yung mga nalalaman niya, kaya gumawa ng video affidavit. Ang sabi nila Congressman Tinio at ni Erese, nandun kay Libeste yung video affidavit na yan. Si Libeste ang nakakaalam niyan. Kasi siya yung pinagkatiwalaan umano ni Adrian Bersamin. Kumbaga nagpasigurado daw si Adrian Bersamin dahil baka may mangyaring masama sa kanya. Kung may mangyaring masama sa kanya, ilalabas yung video affidavit na yon. Kaya lang wala namang nangyaring masama kay Adrian Bersamin, hindi naman linalabas yon. Pero mayroon daw gano'n na video affidavit nandun kay Libeste. Yan ang sinasabi nila Congressman Tinio. Yan ang sinasabi ni Congressman Egay Erese. Kaya dapat daw itong si Libeste makumbinsi na ilabas yung na yon, ebidensya na yon. Ang problema naman dito kay Libeste, wala na, umalis na eh. Iniwan sa ere sina Tinio at sila Erese. Kaya wala rin eh. Yan ang problema ng mga anong ito. Sana kung magsasalita si Libeste tapos magsasalita si Bersamin, ay mabigat talaga 'yun. Mabigat 'yun kung ang magsasalita si Libeste tapos pagsabi ni Libeste na mayroon siyang video affidavit tapos iimbestigahan din ng Senado ng Senate Blue Ribbon si Bersamin. Tapos i-confirm ni Bersamin yung laman ng kanyang video affidavit, ay mabigat kay PBBM yan. Mabigat kay PBBM yan. Kaya lang, ang problema ngayon, iniwan na sa ere sila Erese at saka si Tinio eh. Paano pa yan? Ngayon, tinanong si Congressman Tinio, bakit kasi hindi nyo ilinagayan doon sa inyong impeachment complaint na final? Bakit hindi nyo inattach yung sinasabi ninyong testimonya ni Libeste, testimonya ni Bersamin? Ang sabi ni Congressman Tinio, daw kasi si parang nagdadalawang isip si Bersamin ay si Libeste. Hindi sigurado kung mag-a-appear sa pagdinig ng kamera or kaya hindi nila sinama. Pero totoo daw na mayroon. Yun talaga. Alam nyo, ang problema talaga dito, ang lumalabas, kahit laban kay Martin Romualdez o kay PBBM, matibay sanang testigo si Saldico. Hindi naman umuwi sa Pilipinas. Hindi naman umuwi dito. Kung gusto ni Saldico na sabihin yung lahat niyang nalalaman, dapat umuwi siya dito. Hindi eh. Ito ring si Libeste at saka si Bersamin.
Mayroon daw text messages si Adrian Bersamin at saka si PBBM. Kung si Adrian Bersamin magsasalita ay talagang totoo, ano yun, mabigat yun. Paano makukumbinsi si Adrian Bersamin? Kay Libeste, kasi kay Libeste daw nagtiwala. O di dapat si Libeste kumbinsihin si Bersamin. Si Latinio naman at saka si Erese, kumbinsihin si Libeste. Ito namang si Libeste, anti-corruption daw siya, ba't hindi niya sabihin ang lahat niyang nalalaman? Kung hindi pa namatay si Cabral, hindi niya ilalabas yung Cabral files. Mayroon na naman siya ngayon, Bersamin files, Adrian Bersamin files. Pag may nangyari kay Bersamin, Adrian, sa kanya na naman ilalabas. Wala. Ang hirap ng ganyan. Ilabas mo ngayon habang buhay pa para may panahon pa para kumprontahin si Bersamin kung totoo yung mga sinabi. Di ba? Dapat, ang nangyayari kasi, ang dami daw alam ni Libeste, ay ngayon nagbiyahe na. Ilang araw na mawawala, halos 5 buwan. Di ba? Paano na ngayon yan? Sayang lang. Kung si Leandro Libeste ay talagang seryoso, gusto niya talagang masugpo ang korupsyon hanggang sa taas, hanggang sa presidente, ilabas niya na lahat niyang nalalaman. Pinapaniwalaan siya ni Adrian Bersamin. Kumbinsin niya si Adrian Bersamin. May video affidavit daw na hawak si Libeste. Kung ano man mangyari kay Adrian Bersamin, ilalabas yung laman. Bakit mo pa hihintayin na may mangyari dun sa tao? Ngayon na, ang gusto ng taong bayan, mapanagot ang lahat ng sanggot hanggang sa tuktok. Ngayon, ilabas nyo na yung lahat yung nalalaman. Sana, kung gusto nating masugpo ang korupsyon sa bansang ito. Wala, umalis na si Libeste, nagbiyahe na. Wala na. Si Adrian Bersamin, iwan ko dyan kung ano yan. Pero ito naman si Senador Ping Lacson, pwede naman nilang ipatawag si Adrian Bersamin. Bakit nga pala hindi pinapatawag si Adrian Bersamin? Yun ang isang malaki pang palaisipan. Bakit hindi pinapatawag sa Senate Blue Ribbon? Dapat ipatawag ni Ping Lacson. Di ba? Anyway, awan ko, bakit hindi pinapatawag ni Ping Lacson? Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.